Pray for him. Tapos dito, kidney failure. I don't know, Ito ang Wow Trending. Marami ang nakapansin sa latest na interview ni Marcos Jr. na tila ba nahihirapan itong huminga. Makikita sa itsura ni Marcos Jr. na namamanas ang kanyang muka at naluluha ang kanyang mga mata. Ayon pa sa isang doktor na si Dr. Gary C., more than 30 years na akong doktor at pag makakita ako ng pasyente, more or less masasabi ko kung may something wrong o may health concern na dapat bigyan ng pansin ito. Sana magpa-executive check-up ang ating mahal na Pangulo. Parang tingin ko meron siyang diferensya sa heart o kidney dahil parang manas ang mukha niya. Parang naalala ko ang father niya, si Ferdinand Marcos Sr. Ganyan ang naalala ko nung mukha niya noong may sakit na siya. Komento pa nga ng mga netizen na kapag stress ang isang tao, mostly kidney, puso ang nanghihina. Hindi ako doktor pero feel ko dinadanas ko as OFW, daming stress sa work ko at family sa Pinas. Presidente pa kaya na buong Pilipinas ang problema? Baka kinukulam na siya. Madami akong napanood na yung mga picture na nilalagay sa sementeryo. Grabe, bigla pong bumagsak ang pagmumukha niya. Paano busy kasi siya, Dok, kung paano pabagsakin ng mga Duterte, kaya pati katawan niya napabayaan na niya. Di naman siya ganyan nung sa campaign nila. Yes po, Dok, mukhang pagod na pagod siya, Dok. Sobrang sipag kasi niya, Dok. Sa lahat ng presidente, siya ang pinakamasipag. Wala pang 3 taon sa kasipagan niya kaya siya nagkakaganyan. Kasi nahihirapan siya at malaki ang problema niya kung paano utuin ang mga taong bayan at paano pabagsakin ang mga Duterte. Kawawa naman siya, Dok. Parang katawan niya na ang bumabagsak. Dok, pasensya na po, patawad sa sasabihin ko, di ko mapigilan yung sobrang galit ko sa tao na yan. How I wish na magpahinga na siya. Lord, para sa kabutihan ng aming mahal na bayan, sobrang pasakit ng masang Pilipino ang kanyang administrasyon. I love former President Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong, with all my heart, and sobra yung iyak ko kapag nakikita ko ang mga videos ni Tatay. Pero I feel sorry for our President Bongbong Marcos. Somehow, ipag-pray natin siya kasi di niya alam ang ginagawa niya dahil sa power and wealth naging gahaman. I pray one day he will wake up and find love, peace and kindness on his heart. It's only way to make him truly happy and healthy. Ilang araw akong naiyak kapag napapanood ko ang ginawa nila kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sobrang inis na inis ako sa grupo nila pero parang nakaramdam pa rin ako ng awa nung makita ko to. I hope he gets well soon and will realize what he did is wrong, that we did, not others bounce back as magrabe pa. Anyways, hope itama niya ang ginawa niya sa kapwa niya. Parang tingin ko, Dok, meron siyang diferensya sa heart o kidney dahil parang manas ang mukha niya. Parang naalala ko ang father niya, si Ferdinand Marcos Sr. Ganyan ang naalala ko ang mukha nung may sakit na siya. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. na kamakailan lang isang batikang doktor, si Dr. Gary C. ang nakapansin na namamaga ang kanyang mukha, discoloration na, hinihingal, sign of bad health, sabi ni Dr. C. Yung mga ibang doktor naman na nakakita rin, ganun din. They agree with Dr. C na baka there is something wrong sa kalagayan, sa kalusugan ng Pangulo. Then, mayroong balita, mga 2 days ago, na these are unfounded balibalita na ano daw, sinugod daw sa ospital ang Pangulo. So dito, merong post, maraming post na ganito eh. Ito, post ni Mikiath Ross. Pray for him. Tapos dito, kidney failure. I don't know, itong nag-post nito kung doktor ba o ano, but makita mo sa mukha, you know, talagang namamaga. So, panawagan ng panalangin para sa kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. So, ang tanong, kahit minamahal natin si Pangulong Duterte, kahit ginawan nila ng ganyan na kidnapping, illegal arrest, tayo ba ay
dapat ipagdasal ang kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. Yun ang mabigat na tanong. Do you agree or wholeheartedly ba kayo na ipagdasal nyo ang kagalingan ng Pangulong Marcos Jr. despite yung mga ginagawa nila kay PRRD at kay BP Inday Sara? Okay. So, mamaya, magbigay ako ng reaction tungkol niyan. Magbasa lang tayo muna sa mga comments and people who reacted. Okay. 33,000 people who reacted. 32,000 tumawa. Ang nag-like lang is 922. Ibig sabihin, out of 33,000, yung 922, yun lang ang ganahan sa post at from their heart, ipagdarasal. Itong 32,000 tumatawa. Anong ibig sabihin nun? There is something wrong, di ba? Ayaw ipagdasal dahil tinatawanan lang eh. Halos 1% lang ang o 2% ang willing. Okay. That's Sikira. Saint Peter, please, tawon, Lord, pasaylo ako. Anong isabihin nyo? Humihingi na ng kapatawaran ito eh. Ayaw niya ipagdasal siguro. Basig drama ra ni Aron, makaikiyas sa mga gitalab go siguro mga barang niya. Karma is real, gabaan. So, karamihang comments dito na nababasa ko ay hindi maganda. Ayaw nilang ipagdasal. Iba ang tenor ng dalangin. Hindi ko na lang basahin dahil masamay. Kung di gyud sila musugot magpresidente si Inday BP, ha ha ha, Ginoo na gyud magbuot. Bisayang gwapo, gaba dili gyud magsaba. SGG naman na. SGG sagol gaba. Ena wena dali ara karma. Oy, miri sigyod unta dili na magdugay. So ito, seryosong usapan. Ang utos ng Panginoon is love your enemies. Pray for those who persecute you. Ano ang salita? Malapit na tayong magsimana Santa eh. Next week na ba Semana Santa? Nung nandun na, malapit ng malagutan ng hininga ng Panginoon. Meron tayong 7 last words. Ano sabi niya? Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Mahirap mang gawin. Kailan kung talagang nananampalataya tayo sa Panginoon, we need to pray for our president kahit ano pa man ang ginawa niya. So ako, forgive me, basta ito ang aking kwan. I am praying for him. Lord, please, your healing touch, but your will be done. Hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa presidente. Iyon ang matabat. As a gesture of Christian love, ako, I'm praying for the president. Kasi, ang turo is, do unto others what you want others to do unto you. Kung ako'y magkasakit, gusto ko may magdasal para sa akin kasi malaki ang magagawa ng dasal. The prayer of a righteous man availeth much. So, may nagagawa po ang dasal. Kaya kung ako'y magkasakit, matutuwa ko kung maraming magdasal para sa aking kagalingan. So ito ngayon, kapwa nating tao, kahit anumang ginawa niya sa ating minamahal na Tatay Digong, dahil nagkasakit, our Christian faith tells us to pray for him. But
It's the Lord's will be done. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun na yung magagawa. So, to me, sana gumaling pa siya. At ang dagdag ko, gumaling, kaya lang, sana maliwanagan niya ang puso't isipan ng Pangulong Marcos. Sana iparealize ng Panginoon na nandyan ang Pangulong Marcos to unite the Filipino people, hindi pagkawatak-watak. Ang nangyari kasi, yung ginawa niya, winatak-watak niya ng divisive na eh. Hindi maganda. Hindi pa naman huli ang lahat. Kung pagalingin siya ng Panginoon, kailang bigyan siya ng enlightenment ng Panginoon para makorek yung hindi magandang ginagawa. At, nothing is impossible with God. Pabalikin niya ang Pangulong Duterte dito. Dahil siya ang presidente. Pwede niyang gawin yan. Pabalikin niya. Di, happy ang lahat. Makabalik ang Pangulong Duterte dito. So, Lord, not my will, but your will be done. Love your enemies. Yun po ang utos ng Panginoon.